Morning, everyone. Welcome to our church, and we will spend this moment in silence and prayer before we proceed with our teaching. Gamitin po natin itong panahon na to to listen to the Lord. Baka may sinasabi ang Panginoon sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, o mayroong instruction si Lord sa ating mga puso. Let's just listen to the voice of the Holy Spirit. We thank you, Lord, for bringing us again in this place to worship you, to have encounter with you. Pray that you will speak to us, Lord, this morning as we prepare our hearts to listen to your word. Naman ang aming sitwasyon, Panginoon, mangusap po kayo. Buksan mo aming mga puso, aming mga diwa, so we could learn, Lord, from you. We could listen for your instructions. Ano man ang sasabihin po ninyo sa amin, give us also the spirit of obedience. We also recognize, Lord, na may mga shortcomings and mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. We confess our sins to you. Father, we pray, Lord, for your forgiveness and cleansing. We also remember our nation. Father, we pray, Lord, that you will protect us. We are such a weak and incapable nation against our neighbors. We are not praying, Lord, for confrontations. We are praying, Lord, for peace. We are praying that you will restrain, Lord, mga parties involved, Panginoon, sa mga territorial disputes, so that there will be peace, Lord, in this part of the world. We are praying for peace in the world, in our region. We are also praying, Lord, for peace in this country. Sa aming mga tahanan, Panginoon, we pray, Lord, that you will give us peace. Today, we commit to you our time together. It is you, Lord, who is the reason why we are here. At ang iyong salita, Panginoon, ang gusto namin maging panuntunan sa kung paano namin harapin ang panibagong linggo na aming mga buhay. It is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Again, mga kapatid, magandang umaga po. Welcome to our church. You are here at All Generations Sanctuary. You are joining me. My name is Pastor Saul. I'll be bringing the Word of God this morning. I hope na ang bawat isa sa atin ay karoon ng magandang encounter or experience sa ating Panginoon sa umaga pong ito as we look at His Word, as we study His Word. But before we go there, we don't normally do announcements dito, mga kapatid, but these are very important ones. I'd like you to remember these dates. Ito po ay mga mahalagang mga announcements, so I'll be bringing some announcements today. Number one, on March 31st, katapusan po mismo ng buwan na to, ay Resurrection Sunday. Ayan, yung linggo ng pagkabuhay sa Tagalog. So we'll be having our sunrise service at 7 o'clock dito sa church. Alas 7 po ng umaga hanggang 8:30. One service lang po yon, mga kapatid. So wala po tayong second service sa March 31. So sana po klaro yon, mga kapatid. Linggo ng pagkabuhay, alas 7 ng umaga dito sa church. Sama-sama po tayo dito. Number 2 is beginning April 7. That's the first Sunday of April. Pag-iisahin na lang ho natin yung ating worship service. So wala na pong dalawang services sa church. It's happening April 7, 9 o'clock. So 9 o'clock hanggang 10:30. This is to give way sa mga live groups na nangyayari. I understand may mga nag-meet ng after service, minsan doon sa basketball court, alas 12, medyo mainit. So we'll use yung 10:30 hanggang 12 ng tanghali
para po sa ating mga life groups. Kung gusto niyo mag-life group dito sa church, at least you have a venue where you can be gathered together and study the Word of God as a life group. Sa palagay ko naman, kasya naman tayo dito sa church, we'll open the second floor for everyone to be accommodated. Okay? So that's for today, mga kapatid, ang ating mga announcements. And we are looking at the life of Jesus. We're looking at the Holy Week, kasi ang Holy Week ngayon ay March. At break muna tayo doon sa friendship series natin. Tingnan natin anong mga nangyari, ano yung mga sitwasyon or ano yung events sa buhay ni Jesus during Holy Week, yung isang linggo bago siya ipako sa krus. And let's also look at the people involved, no? Doon sa mga significant events ni Jesus just before His crucifixion and even after His crucifixion. The title is Unhurried Faith. Yung pananampalataya na hindi minamadali. At ganoon naman talaga ang faith. Hindi siya dapat minamadali. Mayroon siyang value sa kingdom of God. I think it was Tuesday night when people worried about their social media accounts. Marami pong nag-isip, baka na-hack yung inyong mga Facebook or Instagram, yung mga Meta company. Nawala po yon for a while, no? Parang nagkaroon ng glitch or anumang tawag doon, nawala siya. And maraming nagpanic. Of course, we panic because baka na-hack at may mga vital information dyan, mga credit cards, records ninyo, kung ano man mga transaction online. So, maaaring mawala. Those who are vloggers by profession, use Facebook and some other social media platforms para dyan. And nawala din yon. So, wala na kaya nabuhay. No? And those who are selling online, di ba? Yung mga ginagamit ninyo yung social media para sa kabuhayan. So, maraming worries. And I believe it's about connectivity that we worry about, no? About mobility, about yung mabilis na access natin sa information. Because that's our life now, no? Hindi naman natin yun dinideny na talagang napakahalaga ng social media at yung mabilis na mga transactions, mabilis na takbo ng buhay ngayon. The problem is, kung pati yung bilis or yung sobrang pagiging instant ay na-apply natin sa ating Christian life, I think diyan tayo nakakaroon ng issue. Nagiging blanket statement yan o nagiging pangkalahatan yan na lahat, including our spiritual journey, ay nagiging instant or mabilisan. Eugene Peterson likened yung maraming Christian, yung karamihan ng mga Kristiyano sa kanilang understanding of spirituality. Sabi niya na para tayong mga turista looking to visit some attractive sites, no? Para tayo daw mga nasa ibang bansa o nasa ibang lugar na hinahanap lang natin yung mga, kung ano yung attractive sa atin. At ginagawa natin yan kung kailan natin gusto. Na nag-i-enjoy tayo na para tayong walang kaproblema sa mundo. That's how many of us understand spirituality. Rather than a disciple and pilgrim. Yung pilgrim po yung manlalakbay. Ang tamang pagsasalarawan ng buhay Kristiyano ay naglalakbay tayo bilang mga apprentice ni Jesus. Parang habang buhay tayong nag-OJT kay Jesus, so we learn from Him. No, every moment of our lives. Hindi tayo mga turista sa mundong ito. We are pilgrims. Dagdagan pa natin, sabi niya, there is nothing else. Hurry is the great enemy of the spiritual life in our day. Dati persecution. No? Ngayon yung comfort. At kasama sa ating kultura, sa ating tradisyon, sa ating mundo ngayon yung napakabilis na takbo ng buhay. Napakabilis na mga activities and damay pati yung church. So ang kanyang payo, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Kailangang maintindihan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi po siya lagi nagmamadali. Sad to say, karamihan ng orientation natin about spiritual life is may kinalaman sa pagiging fast and
instant. Masyadong maiksi yung ating pasensya sa mga mababagal, yung matatagal na proseso, wala tayong gaanong tiyaga sa mga bagay nito. But Christian spirituality has nothing to do about desires for instant. Subaybayan ninyo ang Bible, basahin ninyong maigi ang Bible, tingnan ninyo ang church history. Ang sinasabi dito, ang buhay Kristiyano ay hindi po siya instant. Hindi siya constant striving for progress. Hindi siya sinusukat sa pamamagitan ng bilis at productivity. Di ganun po ang church. And living for the high points. It's not about how many followers mayroon ang church sa social media. It's not about how many likes, how many engagements, or how many ministries ang mayroon ka ngayon. Hindi po siya pataasan. It is a long obedience in the same direction. So anong kinalaman ng pagiging unhurried, yung hindi nagmamadali sa Holy Week? Anong kinalaman nito sa mga sacrifices ni Jesus para matubos tayo? May kinalaman po siya sa buhay ng isang tao. Pag-aaralan natin ngayon, ang kanyang pangalan ay medyo mahirap banggitin. Nicodemus. Kaya sabi ko kanina sa first service, Nico na lang. Para maiksi at medyo nakaka-relate tayo, medyo social, medyo macho. Si Nico na lang gamitin natin. An intellectual, isang prominent na religious at saka society leader. He was a Pharisee. Now, I don't need to tell you, paulit-ulit, na ang Pharisee ay sila po yung mga may supreme intellectual capacity. Sabi na aking Old Testament professor, a Pharisee, yung kanyang minimum requirement is at least you memorize by heart and by mind the Torah. Now, the Torah is the first 5 books of the Old Testament. Genesis to Deuteronomy, word for word, including punctuations. That's the minimum requirement. And Nicodemus was portrayed as the leader among Pharisees. So just kind of imagine, anong klaseng tao ito? And he belonged to the Sanhedrin. The Sanhedrin is the Supreme Court of the Jewish Council. The Jewish culture. Meron po yung 70 members. Isa dyan si Nicodemus. Siya siyang Supreme Court Justice sa ating panahon ngayon. That's him. His life was a success by all standards. Pag tinignan mo yon, talagang successful siya except God's standard. He failed. Because something is missing in his life and his faith. That's why he came to Jesus. Nicodemus, or si Nick, represents many of us. Karamihan sa atin, or nakaka-relate ang ilan sa atin dito, na dumating ka sa punto ng buhay mo that you have everything. Comfort, convenience, good relationships, excellent health, lahat maganda. You have everything, yet still you look for something that only Jesus can provide. Meaning, you look for deep satisfaction and real answers. That's the reality ng ating mga buhay. So in this time of social media spirituality, characterized by short video clips of simplistic preachings, kuha dito, kuha doon, and soundbite devotionals by celebrity pastors and influencers, Nicodemus is a signal interference. He disrupts this kind of spirituality. In this time of mass production of disciples through programs, activities, and emotional manipulations, Nick is a game changer. Sinasabi ni Nicodemus, hindi ganyan ang pagsunod kay Jesus. Nico came by night to Jesus, and he certainly he came late sa pananampalataya. Now, Jesus is telling the instant churches of today that spirituality is something that requires time. Kung mabilis kayong dumami? Tanong, nandyan ba si Jesus? Naintindihan ba talaga ninyo ang spirituality? Naintindihan ba talaga ninyo ang mensahe ng cross? Because spirituality requires time. Spirituality can never and must never be forced on someone. Spirituality is not about 12 points program. It's not about a week of retreat.
Wala pong ganon. And it must never be forced on someone. Christian faith is not measured by instant involvement and immediate results or impact. Di siya ganon. Christianity requires thorough reflection. Kailangan iniintindi mo siya ng husto. And as you do this, there must be some struggles from within. May mga inner struggles and doubts. Why? Because the radical teachings of Jesus need more time to be absorbed and to be processed. So ano ang ibig sabihin? Ano ang mukha? Ano ang kahulugan? Ano ang kagaya ng unhurried faith? Katulad ni Nicodemus, number 1, the gospel-satisfied curiosity. Lagi nag-uumpisa yan dyan. When you come to Jesus, looking for answers, with a lot of questions, He responds with the gospel, with the good news. He gives you something beyond your expectation. Now, Nico, his action sparks a lot of speculations. Bakit siya, na bilang intellectual, leader ng mga Hudyo, isang taong mayaman, powerful, bakit siya pumunta nakipagkita kay Jesus? At bakit niya yung ginawa ng gabi? Now, a little background about him. Tingnan muna natin. Yung kanyang pangalan ay combination ng dalawang Greek words. Of course, he was a Jew, having a Greek name. Yung unang word sa kanyang pangalan ay Nike. Sino nakasuot ng Nike ngayon? Tingnan yung mga sapatos nyo. Meron ba? Pangit, no? Hindi, joke lang. Nike means victory. And demos means of the people. So Nicodemus is a Greek name, means, dalawa, victory of the people or victor among the people. Tagumpay ng mga tao, o pwede rin namang isang tao among many na nagtatagumpay. Basta yun. Victor among the people. And true enough, mga kapatid, he was living up to his name. He was among the leaders of the Pharisees, among the ruling council, Sanhedrin. In short, he was well-known and very powerful. And it was Passover time, no? Time of Passover. One of the busiest times of the year. Mag-uwian lahat ng mga Hudyo na sa abroad, papuntang Jerusalem, para mag-offer ng kanilang offerings at sumamba sa Panginoon at least once a year. Ito rin yung mga panahon that the Pharisees were planning to arrest and kill Jesus. But at the same time, hindi sila makadiretso because they were afraid of the people. And Jesus was there sa Jerusalem, nasa templo. He was creating some scenarios doon in Jerusalem, and it must have reached the attention of this intellectual, si Nicodemus, coming to Jesus by night. Maaring nag-iingat siya sa kanyang pangalan. Maaring nag-iingat siya sa kanyang identity as a Pharisee. At bakit itong matalinong tao na to, itong influential na leader na to ay suddenly makikipagkita at makikipag-usap dito kay Jesus. Maybe it's safe to say, mga kapatid, Nico was curious about Jesus. Ang dami niya naririnig about Jesus. Naging curious siya. And he wanted to learn more about Him. Yung kanyang intellectual tendencies surfaced immediately when he called Jesus Rabbi. That's how he addressed Jesus, Rabbi. Why? Because Nico himself was a great rabbi. So para bang, nagtagpo tayong dalawa. Mayroon tayong pwedeng pag-usapan na magkakaintindihan tayo. Mayroong intellectual discussion. Mayroong common interest. Tayong dalawa. Pareho tayong teacher. Parang sinasabi niya. But Jesus is much more. Hindi lang siya teacher. Jesus knew what's going on in the heart and mind of this great Pharisee. He's a lost sheep in need of a Savior.
He approached Jesus with his title, Rabbi. And then, the words that followed ay ganito, we believe na ikaw ay galing sa Diyos kasi walang makakagawa ng mga miracles na ginagawa mo except siya ay nanggagaling sa Diyos. There you have it, miracles. Jews were addicted to miracles. Sabi ni Paul, ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. It is at the core of their beings. Always looking for miracles. He wants to reinforce itong kanyang paghahanap ng kasagutan by allowing Jesus to explain himself to him. Para bang, tell me more about this, Jesus. Ano yung mga naririnig naming mga pinagaling mo, pinakain mo na 5,000, ano yung mga binuhay na mga patay, ano yung mga bulag na nakakita, mga bingi na nakakarinig, yung mga paralyzed na nakakalakad. Ano ito? Explain it to me. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, you don't need a brand new heart to be amazed at miracles. At even until now, we long for miracles. Pero sinasabi ni Jesus, sana higitan pa natin kung ano man yung ating hinahanap, huwag tayong tumigil sa mga bagay na to. He was seeing miracles happening and he wanted explanations from Jesus just to satisfy his intellectual curiosity. And of course, he was a teacher of the law, and Israel by panahon na to, they were waiting for the Messiah. Yung kanilang matagal na inaantay na tagapagligtas. Of course, according to his standard as a Pharisee. Sa kanyang expectations as a Pharisee. Ang dami niyang issues. Ang dami niyang tanong, ang dami niyang mga bagay na dinadala sa ating Panginoon. But Jesus gave him more. Instead of explaining the miracles, Jesus talked about being born again. So parang nanggagaling dito si Nico, sabi niya, Lord, alam namin galing ka, hindi pala Lord, no, Rabbi, alam namin galing ka kay Lord. Because you are performing these miracles. Ang sabi ni Jesus, you need to be born again. Parang hindi nagtutugma. No? Ang sinasabi natin dito mga kapatid, na-amaze tayo sa mga bagay na nakikita natin. Ang sinasabi natin, baka ito yung totoong spirituality because these things are happening. Jesus is saying, yes, valid yan. Pero tingnan mo ito. Ito ang mas mahalaga. You need to be born again or born from above. Something that caught Nico by surprise. And something that revealed what is inside of him. Ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, very quickly about this. Jesus can handle your fears. Bakit siya pumunta ng gabi? Anong explanation sa mga theologians? Maybe he was trying to protect his identity as a Pharisee. Matalino kang tao, pero bakit ganon? Bakit nakikipagkita ka dito sa preacher na to? Na very controversial. Disciple ka na rin ba ni Jesus? Natatakot siya sa kanyang identity. But Jesus can handle that. So hindi ko alam kung anong nagtulak sa'yo, bakit ka nandito ngayon? Hindi ko alam kung anong kinatakutan mo sa buhay mo, kung bakit ka nandito ngayon. Let me tell you this, Jesus can handle your fears. Kung ano man kinatakutan mo ngayon, Jesus can handle that. Number 2, He can handle also your doubts. Nagda-doubt siya, ito ba talaga Messiah? Ba't nagagawa niya ito? Nagda-doubt siya, kaya niya ba talagang patunayan na siya yung tagapagligtas? Ang dami niyang doubts, pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, whenever we express your doubts about Jesus, you are exposing yourself. Because you can never doubt Jesus, you are doubting yourself. Pag sinasabi mong nagda-doubt ka kay Jesus, nagda-doubt ka sa ginagawa ni Jesus, ang sinasabi mo talaga, ako ang nagda-doubt sa aking sarili.
Yun yung mga doubts natin na pinoportray natin bilang doubts natin kay Jesus. And Jesus can certainly handle your ignorance. Napapalagpas ni Jesus yung ating pagiging ignorante sa maraming mga bagay. Kasi sabi ni Nico, Lord, you can perform miracles. Walang makakagawa niyan unless galing siya sa taas. Ang sabi ni Jesus, Nico, you need to be born again. Kailangan kang ipanganak na muli. Kailangan magkaroon ng second birth para makapasok ka sa kingdom of God. Ang sagot ni Nico, paano mangyayari yon? Sa edad kong ito, papasok pa ba ako muli sa tiyan ng aking ina at ipanganak na muli? Ang sagot ni Jesus, verse 10, guro ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Medyo masakit din. Jesus can handle your ignorance. Kala natin marami tayong alam sa mundong ito. Hindi tayo maraming alam. Pinapalagpas lang lahat ng ating Panginoon yon. Tanong is, can you handle Jesus? Ikaw, kaya mo bang i-handle si Jesus? Because Jesus claimed to be more than a teacher. Jesus did not correct Nicodemus here. Diba? Nung unang yugto ng kanilang pag-uusap, sabi ni Nico, Rabbi, Professor, Teacher. Hindi sinabi ni Jesus na hindi yan yung title ko. He did not correct him dito. But Jesus is saying, hindi lang ako teacher, I am the Messiah. Ako yung galing sa taas, na bumaba, at dala ko yung kingdom of God, at bago ka makakapasok sa kingdom of God, you need to be born again. Alam ni Nico na tinutukoy ni Jesus ay siya, sarili niya. I came from the Father. Nandito ako ngayon to inaugurate the kingdom. Ako yung magdadala sa inyo ng buhay na walang hanggan. And Nico needed more time to process that. Parang sinasabi ni Jesus, it's okay. Kasi ang buhay spiritual life ay hindi minamadali. Sa conversation na to, makikita natin that you cannot reduce Jesus to mere object of intellectual speculations. He came to Jesus, wanted to engage Jesus sa isang intellectual na pag-uusap, binigyan siya ni Jesus na mas sobra pa doon. Hindi natin sinasabing ang Christian faith ay irrational. Ang sinasabi natin, laging higit pa sa intellectual curiosity at speculations ng tao si Jesus. You can't make Jesus fit into your religious alignment. Kasi yun yung pinaiiral dito ni Nicodemus. Kung ikaw talaga yan, susukatin kita batay sa panuntunan naming mga Hudyo, mga Pariseo. Sinasabi ni Jesus, I'm beyond that. Masyadong malaki si Jesus para pumasok sa kung saan mo man siya gustong ipasok. He is more. Reason alone is not enough. Miracles can be misleading. You need to be born again. Ganon kay direct ang ating Panginoon. You need to be born from above. You need to be born of the Spirit. Naniniwala ko hanggang ngayon, si Nico nabubuhay pa rin kahit dito sa church at maraming bahagi ng mundo. Maraming iba't ibang reasons bakit hinahanap ng mga tao si Jesus noon at saka hanggang ngayon. There are those seeking for miracles. Lalapit kay Jesus, maghanap ng miracles. Lalapit kay Jesus para masatisfy yung kanilang intellectual hunger. Naghahanap ng mga sagot sa buhay. Yung may mga doubts about Jesus, lumalapit sila sa ating Panginoon. Yung mga takot sa buhay, kung ano mang kinatatakutan natin, mga wino-worry natin, hinahanap natin si Jesus. And most of the time, akala natin,
Kaya nating padapain si Jesus with our ammunitions. Ang dami kong tanong, ang dami kong mga doubts about faith, about Jesus. At iniisip natin mananalo tayo sa discussion or debate against Jesus. But when you come to Jesus, regardless of time and motives, you will always get more than what you originally intended. He will tell you, you need to be born again. I will satisfy your intellectual hunger, but you need to be born again. Parang sinasabi ni Jesus. Pwede naman kitang pagalingin sa sakit mo ngayon, but you need to be born again. The kingdom of God is more important sa kung ano ang iyong nakikita ngayon. And it is freedom. It is truth. 6 to 8, sabi dito, ang taong pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat isang ipinanganak sa Espiritu. Jesus is telling the Nikos of today, do not be impressed with what you see. The kingdom of God and its elements are mostly unseen and hard to explain. You need to be born again to have a heavenly mind. To gain heavenly perspective, you need to look at Jesus as the Messiah and personal Savior. In other words, sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya, di ba, yung hangin, alam mo nandyan, pero hindi mo alam kung saan galing, saan papunta. Ang elemento ng spiritual na buhay, hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong. Ang elemento ng spiritual na buhay, hindi mo kailangang malaman lahat ng mystery ng mundong ito. Laging mayroong faith involved. And sometimes faith is faith because there are no simple answers. There are no explanations available. 14 to 17. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Of course, yung 16, alam na alam po ninyo. Nangyari siya sa conversation po na ito. Simpleng tanong, naniniwala ba tayong lahat sa mga salitang ito ni Jesus? Sa kasimplihan po nito, ito ba'y nasa puso pa natin? Na nandito siya hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi mag-offer ng buhay na walang hanggan. At ang tanging paraan upang mangyari niyan ay kilalalin mo si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ang anak ng Diyos. Ano man ang narinig mo patungkol kay Jesus, bawat narinig mo ay totoo. Teacher siya, napapagaling siya, lahat yun ay totoo, ngunit higit pa riyan. Dahil siya ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Huwag natin kalimutan. Pangalawa, isang elemento, isang mukha, ng hindi nagmamadaling pananampalataya ay mayroong capacity sa truth, yung truth influence judgment. Yung bang, alam mong yung katotohanan ni Jesus ay unti-unting nandyan sa puso ng tao. Nakita natin yan sa buhay ni Nicodemo. John chapter 7, Verse 43, sabi diyan, nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa Kanya. Nag-away-away yung mga tao. Kasi nandun sa temple si Jesus, He was preaching, He was teaching, He was performing some miracles. At sabi ng mga tao, anak talaga ito ng Diyos.
Savior natin to. Sabi naman, hindi, demon possessed yan. Sabi ng mga tao, so nag-away-away yung mga tao. At sabi ng mga Pariseo, hulihin na yan, patayin na yan. Ito sabi ni Nico. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseong nagsadya kay Jesus noong una. At siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, yung mga Pharisees na kasama ni Nicodemus, ikaw ba'y taga Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula doon. Mga kapatid, ang totoo kasi, noon hanggang ngayon, Jesus brings great division among men. Hanggang ngayon, nag-aaway tayo patungkol kay Jesus, di ba? Hanggang ngayon, divided ang mundo because of Jesus. And people are confused about Jesus. Napopolarize itong mundong ito because of Jesus. So, which camp are we in? Nasaan tayo? Nandun ba tayo sa mga taong gusto siyang protektahan o nandun tayo sa mga taong gusto siyang patayin? Kasi ang totoo mga kapatid ay ganito. At kailangan natin itong struggle sa ating mga buhay ngayon. At some point in life, you know, deep inside your heart, there is no middle ground here. Walang gitna dito. Magdidesisyon ka talaga saan kang panig pupunta. It requires wisdom and courage to make a decision for Christ. Alam niyo, dito, hindi pinag-uusapan yung mga miracles ni Jesus. Hindi sila nag-aaway sa mga ginagawa ni Jesus. Nag-aaway sila kay Jesus mismo. Sino ba talaga siya? Nakikita natin dito sa chapter 7. He was making a sound and godly decision. Yung kanyang intellectual capacity is now flourishing because it is now based on the truth. His profession as a lawyer and teacher of the law came to the front. He is making a judgment based on truth. Of course, wala namang indication agad na sa panahon na ito, follower na siya ni Jesus. Pero alam natin sa mga sinabi ni Nico, yung kanyang previous conversation with Jesus is obviously nangyayari na nagbubunga po ito. The truth is, Jesus needs no defender. Hindi naman kailangan ni Jesus to. He doesn't need sympathizers. Ang sinasabi natin dito, maybe this Holy Week, mga kapatid, Jesus is giving you the chance to stand for Him. Not to defend or fight for Him. Hindi naman kailangan yun. Just tell the world you are choosing Jesus because it's the right thing to do. Maaaring mamimili ka ngayong week na to, ano ba talaga ang landas na tatahakin mo sa buhay? Maybe itong week na to, magde-decide ka whether to stay dyan sa trabahong yan or kung ano mang ginagawa mo or hindi. You need Jesus. You need to look at Jesus kung sino siya at anong gusto niyang gawin sa sitwasyong yan. Hinanap at natagpuan niya ni Nico ang katotohanan. And now he is using the truth as a basis for his judgment. Which, by the way, defines his life as a member of the Supreme Court. Diba? Yun naman talagang trabaho niya eh. Pero ngayon, magdidesisyon siya batay sa katotohanan. Because he learned from Jesus. Life makes sense only when you encounter Jesus. I pray that beginning today, as you prepare for the Holy Week, you will stand for what is right in your current context. Will you say, I'd rather resign from this job than to cooperate sa mga corruptions na nangyayari dito? Will you do that? Sa mga medyo techy na mga estudyante, na-access ninyo yung mga questionnaires ng inyong mga exam dahil may medyo old na si teacher, hindi siya ganong techy. Alam niyo mga password, stop it. Will you? Yung mga minamanipulate ninyo yung mga opisina ninyo, mga, anong tawag dyan, yung magta-time in ka?
Stop it. Yung mga may asawa na dito, may mga iba pang ka-text. Stop it. Mahiya ka sa sarili mo. This is Holy Week. Pag sinabi mong may encounter ka kay Jesus, dapat may nagbabago sa ating mga buhay. Hindi ko sinasabing abrupt at mabilis. At least mayroong progress sa ating mga buhay. May you live a morally and ethically upright life, but that's not all. Ang Christianity, hindi lang siya sinusukat sa ethics at saka sa morals, mga kapatid. Mayroon pang hinahanap na mas malalim ang Diyos. Hindi natatapos at hindi nag-umpisa sa morals at ethics ang ating mga buhay bilang mga Kristiyano, although yung mga bagay na yun ay napaka-importante sa atin. Jesus wants you to live your life beyond moral and ethical standards. A life of faith and unwavering devotion to Jesus. That's the point of Christianity. It all starts with a small step of seeking Jesus. Your spiritual journey begins there. Pumunta lang si Nicodemus because of curiosity. And then his life changed. His life was changed. He was transformed. That leads to our third point, the time-ripened faith. So it started with a curious inquiry. Sino ka? Ano itong mga miracles na ginagawa mo? And then, manifested through a right judgment. Because he was a lawyer. Kailangan may due process. And he was hated because of that. And then now he is coming out. When Jesus was dead, nandun na siya. Lumantad na. 1 chapter 19, 38 to 42. Basahin natin muli. Pagkatapos ito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay nilihim ni Jose na siya ay isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato kaya kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus, may isang halamanan. At dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga or Sabbath, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Sa ibang libro, Mark, kung babasahin mo, si Joseph ay member ng Sanhedrin. So matotal, magkasama sila ni Nicodemus. Kung ano si Nicodemus, ganon din si Joseph. Socially, spiritually, intellectually, financially, pareho sila. At sinasabing, si Joseph, natatakot siyang lumantad kasi takot siya. Ma-expose na follower siya ni Jesus. Pero nung namatay si Jesus, lumabas na siya, kasama si Nicodemus. Nico came out to the open with all courage and faith when everyone else deserted Jesus. Nasaan si Pedro? Saan si Juan? Saan si Santiago? Nasaan yung 12? Nasaan yung 5,000 pinakain? Nasaan uli yung 4,000 pinakain uli? Nasaan uli yung mga ginawa ng miracles? Nagtakbuhan lahat. Sino natira? Yung dalawang ito na hindi nakita sa mga unang eksena. Maring nagtagal, maring hindi katulad ni Pedro at ibang mga disciples, na talaga nung tinawag sila ni Jesus, they abandoned everything to follow Jesus. Maring na-overwhelm siya ng fear and shame, but who cares? He is here now. Mga kapatid, there is always a place for service for someone who makes a decision for Christ. That's why spirituality cannot be an instant thing.
Kasi meron laging lugar sa mga taong susunod kay Jesus. Peter and others served Jesus while he was alive. Nicodemus served Jesus while he was dead. Pareho lang yun, na importante. At ang blessing pa dito, nalaman ni Nicodemus, he was not alone after all. Mayroong isang Joseph who was equally influential and powerful as he was, and they work hand in hand. They made a great sacrifice as a form of service to Jesus. Nung tumakbo lahat ng mga disciples, sino nang lakas ng loob na pumunta kay Pilato? At parang sinasabi nila, exposing themselves, O Pilate, pako mo kami kung gusto mo ipako kami. Pero follower kami ni Jesus, we want His body. Para mabigyan namin ng proper na libing. Alam niyo ba ang ginawa nitong dalawang ito? They were silently fulfilling ilan sa mga Old Testament prophecies. Alam nila yon kasi mga Pharisee sila. Ito mangyayari sa Messiah. At dahil sa kanilang paglabas, ginawa nila yung ilan sa mga prophecies. Old Testament. Isaiah 53 verse 9, sabi diyan, siya ay inilibing na kasama ng mga masasama. Of course, masasama talaga itong dalawang to. At mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan nung nagsabi ng kasinungalingan. Dahil mayaman si Joseph at sa kanyang libingan, natupad ito. Libingan niya yun eh. Pinahiram niya kay Jesus. Dahil mayaman si Nico, dinala niya lahat ng kailangan sa paglilibing. Ako lahat doon sa kailangan, pero sa libingan mo ililibing. Parang ganon. Isinilang na dukha si Jesus, pero at least, inilibing siyang mayaman dahil sa dalawang duwag, pero ngayon ay mga matatapang na tagasunod. Awit, chapter 16, verse 10. Another messianic psalm. Sabi diyan, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. You will not allow your servant to see decay. Parang ganon yung translation sa English. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Masyadong brutal sina Pilate and Roman empires na whenever they crucify someone, kasi yung mga napapako sa krus, yun talaga may pinakamabibigat na mga kasalanan na eh. Hahayaan nilang maagnas yung bangkay doon. Kainin nyo nung una ng ibon, tapos maglalaglagan yung laman mo doon sa baba, tapos abangan ng mga aso yun. At kung ano pang pwedeng kumain sa'yo. Sinasadya nila yon para i-communicate sa mga tao, mental torture yun eh. Gagawa kayo ng kalokohan, ito mangyayari sa inyo. Deterrence ba? At yun ang mangyayari kay Jesus kung hindi dahil sa dalawang ito. Thus, fulfilling Psalm 16 verse 10. Even in His death, Jesus provides a venue for His followers to serve Him. Especially the latecomers and the hesitants. Hesitant ka? Latecomer ka? Jesus says, it's okay. One day, your faith will lead you to act courageously in public. Nico's faith was slow, it was gradual, and increasing in intensity. He sought Jesus, gabi, pumunta siya, kinausap niya si Jesus, and then he was seen defending Jesus, and now he buried Jesus. Isa pa mga kapatid. Theologically speaking, itong dalawang taong ito, maybe, innocently did something that totally reversed the curse of Adam. Bakit tayo ganito? Bakit ang mundong ganito? Because of Adam. The first Adam fell into sin in the garden. Remember that? The second Adam, Jesus, redeemed humanity from the consequences of sin in another garden. Bakit sasabihin pa ni John, mayroong garden. Mayroong garden, malapit sa garden. He was emphasizing Adam fell sa kasalanan sa Garden of Eden. Now Jesus is redeeming us in another garden.
giving us opportunity to reflect gaano kalaki ang ginawa niya para sa atin. Pinagtatahi-tahi itong mga pangyayaring ito para maunawaan natin. Dito tayo nabigo, dito tayo napaalis sa paradise. Now, Jesus is redeeming us using this. Itong familiar na mga lugar na to. How many of you here today acted like Nicodemus before making your faith public? Dami, no? Tagal. I was writing this sermon, I was thinking of Kuya Nelson. Si Kuya Nelson? Tagal niyan. Nakadapa pa yung buhok ko noon. Pinagpipray na namin yan dyan. Ngayon nakatayo na, ngayon nandito na. It's very active. Why? Ganun talaga yung nature ng faith. Hindi siya minamadali. Now, how many of you here today still act like Joseph and Nicodemus? Di pa ready, Pastor? Okay lang. Di pa pwedeng i-give up, Pastor? Okay lang. Now, may mga Nicodemus dito, may mga Joseph of Arimathea dito. Ito na lang, no? The rest of us, kung hindi natin nakikita sarili natin sa kanila, let us be gracious. Sa mga Joseph, sa mga Nikos dito sa church. Why? Because God's timeline is not your timeline. Let us respect God's timeline. And let us respect people's diverse personalities. Mabilis ka eh. Eh di, fine. Pero mayroong mga mababagal mag-process. Sinasabi nga natin, hanggang kamatayan ni Jesus, nagbibigay siya ng opportunity na sumunod. Huwag nating madaliin ang buhay Kristiyano. Ganito ang takbo ng mundo ngayon. Sa diagram na to, makikita natin na, ganito ang church, di ba? Meet Jesus, attend the church, pagkatapos, connect, serve, give. Thinking na mayroong impact kaagad. Di ba? Yung premise natin, mabilis dapat. Pero ang totoo ay ganito, transformative. Makilala mo si Jesus, pupunta ka sa church, at mayroong matagal na proseso. Masalimuot na proseso. Deep change. Nangyayari ang spiritual formation. Matagal na panahon, and then, hindi mo alam kung anong impact mayroon ang buhay mo. Maaaring patay ka na, pinag-uusapan ka pa. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil na-touch mo yung kanilang mga buhay. Yung impact for eternity. Father, we thank you for your grace. There were times, Lord, in our lives when we resisted your invitation. We hardened our hearts. We said no. And yet your grace pursued us. We are here. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Let us respond to this message with this song.
Pag-isipan po natin mga kapatid as we prepare our hearts for the Holy Week. Maaring for the longest time, para kang si Nicodemo or si Joseph. Maaring itong Holy Week na ito, sinasabi ni Jesus, lumabas ka na. Pakilala ka na. Sumunod ka na sa akin. Make your faith public now. Pag sinabi si Jesus yan, gawin po natin. Pero kung nandito ka ngayon, you're still struggling with a lot of things in your heart. Sinasabi ng mensahe ngayon, hindi minamadali ang pagsunod kay Jesus. Ayan mo lang yung iba na mauna sa iyo ng konti. Kasi when the gospel penetrates your heart, you realize na the only option meron ka is to follow Jesus. Laging mayroong puwang para sa iyo sa kingdom of God. Dismiss us now, Lord, with your love. Keep us reminded of your grace. Nandito kami, Panginoon, because you are faithful. Because you are gracious. Because you are compassionate. Kung hindi, Lord, sa mga bagay na yan, wala na kami, Panginoon. Thank you for another chance, another moment to reflect and be guided by your word. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. God bless you all.